Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bagong update sa nangyayari kanina sa Strait of Hormuz. Ito ay kung saan ay talagang literal na binomba pala ng Amerika ng US destroyers at ng aircraft carrier gamit ng kanilang mga jet fighters. Ang mga lugar diyan sa gilid ng Strait of Hormuz na ginawang launch pad ng mga missiles nitong IRGC. Dahil totoo pala na naglunsad ng pag-atake ang IRGC gamit ng kanilang Mosquito Fleet. Pero dahil sa naubos yung 11 Mosquito Fleet, tinatawag na speedboats, fast attack speedboats, lumubog lahat. Ginamitan ng yung tinatawag na mga close-in machine guns ng destroyers at tinira din ng Gatling gun ng mga jet fighters ng Amerika, kaya naubos yung 11 tinatawag na Mosquito Fleet. Ubos lahat yun. Kaya gumanti muli ang Iran, gumamit ng malalaking missiles galing doon sa bandang dagat na lugar ng Iran, at yun ang binumba ngayon ng mga jet fighters na galing sa aircraft carrier ng Amerika. Kaya ito pa lang nangyari kanina. Nag-umpisa ito dahil sa pag-cross ng isang oil tanker ng Iran na hindi tumigil palabas yun ng Hormuz kasi mag-deliver ng nasa 2 million bariles ng langis i-deliver sa labas para magkapera ang Iran. Hindi tumigil, kaya nirapido ng jet fighters. Hindi missile ang tinira sa makina ng barko, kundi machine gun na parang sa Warthog, malalaking bala yun na machine gun, at sirang-sira ang makina ng barko, hindi na makatakbo. Kaya doon nag-umpisa ang gera kanina na nangyayari dyan sa Strait of Hormuz, at nagliyab ang mga pantalan, ang mga daungan ng Iran dahil yun ang binomba ng mga jet fighters ng Amerika. At sabi ng Amerika, ito'y depensa lamang, at nagdepensa lamang sila dahil nga inunahan sila inatake ng Mosquito Fleet, and then tinira sila ng mga missiles. Yung 3 destroyers ng Amerika talagang sinalakay ng IRGC, kaya gumanti. At hindi natin alam kung gaano kalaki ang distraction na nagawa sa Iran ng Amerika kanina. Kaya ito ang video courtesy sa atin ni John Reps, ating ka-vlogger sa Pilipinas, atin pakinggan. Patuloy umano ito, kaya't dito na naglunsad ng F-18 Super Hornet ang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln upang pahintuin ang nasabing oil tanker. Ayon sa report ay gumamit ng F-18 ng Gatling gun nito upang sirain ang makina ng barko. And right here in the nose of this Super Hornet, you've got a nose-mounted Gatling cannon gun. All right, she turns and fires up to 6,000 rounds a minute. And those rounds that came out of that gun is what took the rudder out of that giant ship I showed you there, the Hasna at sea. Ikinagalit yan ang Iran dahil hindi pa rin sila makapagbenta ng langis. Kaya't nang mamonitor ng IRGC ang 3 destroyer ng Amerika na tumatawid sa Strait of Hormuz, abay pinalibutan umano ito ng kanilang mga Mosquito Fleet o mga maliliit na fast attack boat nito. Kaya't agad namang umaksyon ang mga US destroyer gamit ang kanilang mga close-end weapons system. It all started this afternoon when Iranian attack boats from the Mosquito Fleet swarmed toward 3 guided missile destroyers in the Gulf. The USS Truxtun, the USS Rafael Peralta, and the USS Mason defended ito yung themselves. pinakamalaking pagkakamali ng IRGC. Sabi ng Amerika noon pa man na ang kanilang Project Freedom, kapag harangin ng mga Iranian Mosquito Fleet, ay gaganti sila ng mas matindi. Kaya ito ngayon nangyari. Kahit hindi natamaan yung mga destroyers ng missiles ng IRGC, ay gumanti ang Amerika at binomba yung mga pantalan, mga daungan ng IRGC. Nagliliyab ang tabing dagat ng Iran ngayon, mga kababayan, dahil sa kagaguhan
At ayaw talaga maniwala ng IRGC na talo na sila. Kaya kahit hindi nila matamaan yung mga destroyers ng Amerika, tinira pa rin nila eh. Kaya mali pa rin kasi kapag gumanti ang Amerika, marami talagang malagas na buhay sa IRGC at hindi lang magkasira-sira pa ang kanilang mga infrastructures. Kaya ito, buti nga para bumbahin na naman sila ni Trump, mga kababayan. At ito ang magandang ito ang magandang negosasyon. Sabi ni Pete Hegseth noon, ang magandang negosasyon sa Iran ay Bombay. Pagbumbahin ng pagbumbahin lang at sila na mismo yung magmakaawa na pipirma sila ng kasunduan. Yun dapat. Matagal na to na tinigil kasi ang Epic Fury kaya natigil yung pagbumba. Lumaki na naman ang mga ulo ng mga ingot ng mga gagong itong IRGC. Okay, balik tayo sa video. Keeping them at bay with 50 caliber machine guns, small caliber gun teams on deck, and Hellfire missiles fired from Apaches. Hindi pa nakontento ang Iran kaya't kinagabihan ay muli nitong inatake ang mga destroyers ng Amerika sa Strait. Iranian forces launched multiple missiles, they said, drones and small boats. As these vessels transited, it is the USS Truxtun, the USS Rafael Peralta, and the USS Mason. They transited the International Sea Passage. Note the international element of this. Ipinakita pa ng Iran ang paglunsad nito ng mga cross missiles at mga drone patungo sa mga barko ng Amerika. Alaho utot. Ayan, ang nangyari, walang tinamaan dahil sira na nga yung mga radar system ng Iran sa pagbubomba. So karamihan ng kanilang electronics equipment na gagamitin sa pag-target ay nasira na noon pa man noong Epic Fury. Kaya hindi nila natamaan to wala silang lock-in system sa sight ng missile. Parang manumano lang yung manual lang yung pag-target nila, mata-mata lang. Kaya hindi tumama. Kahit may mga mosquito fleet na pinadala, wala rin, lumubog lahat. Kaya dito nila nakita na itong kanilang paniniwala na kaya nilang bumbahin ang mga destroyers ng Amerika ay napakalaking pagkakamali. Kasi mga high-tech nga na kagamitan tong nandyan sa destroyers. Malayong-malayo pang missiles, ma-detect na, ma-intercept na. Anong mangyari? Kapag mag-retaliate ang mga destroyers, malalaking missile ang bibitiwan yan eh. Buti nga, eroplano lang yung nang bomba doon sa pantalan ng Hormuz. Diba mga kababayan? Kung ito ang gumamit itong mga destroyers, merong mga malalaking missile yan eh. Merong nuclear warhead missiles na dala-dala. Kaya wag magkamali ang Iran. Nagkamali na naman. Kaya yan, makikita nila gaano talaga kalupit ang gagamitan ng Amerika kapag nag-race back, nag-retaliate yan, durug na durug talaga. Okay, balik tayo sa balita. Ngunit ayon sa report ay walang pinsala o hindi tinamaan ng mga US warship. Agad na kinontak ng mga destroyer ang aircraft carrier sa Arabia upang ipaalam na inatake sila. Kaya't dito na nag-deploy ang US forces na mga puwersang panghimpapawid upang wasakin ang mga posisyon ng IRGC sa Bandar Abbas at sa isla na Qasim. Sa Qasim. Ayun, dalawang jet fighters agad pinadala. Ayan, nagliliyab na Bandar Abbas. At yung isang lugar doon. So, dalawang lugar pala yan. Ayan Ayun. Talagang malakas na pagsabog yan. Iranian forces also launched drones and missiles from the shoreline. This was a pretty intense and sustained barrage, so the United States responded forcefully, launching airstrikes, targeting Iranian missile facilities responsible for the attack. Hitting missile and drone launch sites, command and control locations, and intelligence, surveillance, and reconnaissance nodes. Natukoy tuloy kung nasaan yung kanilang mga dipo.
Malapit lang pala sa sa baybayin, sa Bandar Abbas na lugar. Kaya yun, grabe ang pagliyab kasi sumabog din yung mga deposito nila na missile eh. Kaya yun, hindi yan nabumba na lugar noon. Pero ngayon, ayan na, kasi nag-deploy sila ng missiles, nakikita yun kung saan galing. Kaya yan, buti nga sa inyo, mga walang utak eh. Alam nyo na kapag nag-fire kayo ng missiles, malalaman ng Amerika kung saan yan galing. Kaya yun, grabe ang lalakas ng pagsabog. Central Command said the Iranian attacks were unprovoked. Central Command said the Iranian attacks were unprovoked and we responded in self-defense, adding that not a single American ship was hit. Central Command says we don't seek escalation, but we remain positioned and ready to protect American forces. Is to protect the lives of the American forces na nariyan sa Strait of Hormuz. Kaya ito ang dapat pag-isipan ng Iran. Sabi nga ni Pete Hegseth sa kanina na dapat pag-isipan ng Iran ang kanilang gagawin dahil talong-talo na talaga sila kahit saan tingnan. So, totoo naman yan. Kahit ngayon, umatake nga sila pero anong nangyari? Sila yung pinasabog ng Amerika. Wala talaga eh. Parang grade 1 na nagipaglaban sa grade 6. Grade 6 ang Amerika, grade 1 tong Iran. Di ba mga kababayan, kung basketball naman, parang PBA na nagipaglaban sa NBA. Anong kapanapanalo ng PBA sa NBA? Ang layo-layo ng agwat, no? Kaya yan, kanina lamang ito nangyari, kaninang hapon, ilang oras lang. Ang dami kasing fake news na lumabas eh. Pero alam ko na ang bumbahin talaga ng Amerika dito ay yung mga gilid ng Hormuz, yung mga pantalan doon, kasi doon galing yung mga missiles na tinira sa 3 destroyers ng Amerika. 3 destroyers talaga ang pinuntirya ng IRGC. So anong nangyari? Mas malaking retaliation ang ginawa ng Amerika. Ayun, parang may sumabog na atomic, no? Ang lakas-lakas. Alright, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Ito na ba yung umpisa ng pagbubumba ng Amerika at ng Israel? O ito pa lamang ay tapik lamang, sabi nga ni Trump, love top daw yung tapik. Tapik pa lamang ito. Mga kababayan, buti nga tapik lang pero ang lakas-lakas ng pagsabog eh. Kaya maling-mali talaga ang Iran. Dapat na pumirma na sila doon sa kasunduan na binigay ni Trump. Mas magandang kondisyon na yun. Shortcut at kukunti na lang ang kondisyon na binigay ng Amerika para sa kapayapaan at tigil putukan sa Hormuz. Anong masasabi nyo dito mga kababayan sa insidenteng nangyayari kanina, bumbahan dyan sa Hormuz? Unang nambubumba ay Iran, nag-resback ang Amerika ng nagliliyab, nag-aapoy na ang lakas ng mga pagsabog. Kaya sigurado mayroon na namang nalagas na mga buhay ng mga galunggong na mga utak ng IRGC diyan. Okay, buti nga sa inyo. Paki-comment mga kababayan, mga ka-Golden Boy, anong masasabi nyo dito sa isa na namang pagpapakitang gilas ng IRGC na automatic na bumalik sa kanilang karma at ayan, namulat ang kanilang mata. Pagmulat nila ay si Satanas na yung kanilang kaharap, nasa impyerno na ang kanilang kaluluwa. Okay? Sa mga aking avid followers, maraming salamat sa palaging panunood. Patnubayan kaya kayo ng Panginoong may kapal. At sa aking mga bagong visitors sa channel, maraming salamat din sa inyong pag-subscribe. Yan ay napakalaking tulong na. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.